Pilipinas inihahanda ng ibang bansa para sa mas malakas na puwersa, para sa pinakamatinding bakbakan mga tol. Yan ang title, no? Binasa natin mula kay Sa Iyong Araw. Yan, huwag niyo kakalimutan mga tol. Yan, subscribe sa kanyang YouTube channel at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video mga kapatid, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na katulad nito. So inihahanda daw no ng ibang bansa ang Pilipinas no para sa mas malakas at para sa pinakamatinding bakbakan mga kapatid. Yan ang ating aalamin. So samahan ninyo ako, huwag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga kapatid. Isang good news mga kaibigan, dahil ang South Korea na matalik na kaibigan ng Pilipinas ay tinutulungan tayo na nagpapatayo ngayon ng barko para sa Philippine Navy. Wow! At dahil dito, mas tumitindi at lumalakas ang Pilipinas sa pagpoprotekta nito sa ating teritoryo. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Saka ito tropa natin to di ba? Korea. Kasi, di ba, napanood natin sa mga balita na yung Korean War dati, nagpadala tayo ng mga sundalo, mga tol. So, tumulong tayo dati doon. So, ngayon, tropa natin sila, no? Kaibigan natin sila, mga kapatid. Kung bago ka lang sa ating channel at hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, inanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel at malaking tulong ito para may pagpatuloy namin ang hangarin namin na ipapatid sa iyo ang mga current events na kinakailangan natin upang may handa natin ang ating mga sarili. Yan, subscribe kay Sa Iyong Araw. Sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ika pa sa balita, handang makipagtulungan ang South Korea sa Armed Forces of the Philippines para sa modernisasyon nito. At ang isang tayuan ng barko sa bansang iyon ay nagsimulang magtayo ng unang corvette ng Philippine Navy. Bumisita si Philippine Navy Chief Toribio Adasi Jr. sa HD Hyundai Heavy Industries Shipyard sa Ulsan City para sa seremonya ng killaying ng Navy Corvette No. 1 at ang pagputol ng bakal para sa Navy Corvette No. 2 ayon sa ulat ng Philippine Embassy sa Seoul kahapon. Ang seremonya ay opisyal na nagmumula ng proseso ng pagtatayo ng barko sa Maynila, sinabi ni South Korean Ambassador Lee Sang-hwa na sinusubukan ng kanyang gobyerno na maging mas malakas na kasosyo at may responsibilidad na pagsuporta at pagpapabuti ng isang batayang panuntunan sa Indo-Pacific region at sa iba pa. Sa ilalim ng Indo-Pacific Strategy, ang South Korea ay nagbibigay priority sa pagsulong ng malapit na kasosyo sa kanyang mga kaibigan, kabilang ang Pilipinas na mayroong mga pangunahing halaga, kalayaan, demokrasya, karapatang pantao at pagsunod sa batas. Sa aspeto na ito, naniniwala kami na para sa modernisasyon ng Philippine Armed Forces, wala ng ibang kaibigan na may mas maraming karanasan at record para sa kooperasyon sa larangan ito. Ang Korea ang pinakahanda at handang kasosyo, sabi ni Lee sa isang lunch meeting kasama ang Philippine media noong Martes sa opisyal na tirahan ng embahador. Nagpartisipa ang mga opisyal at dignitaries mula sa parehong panig sa kaganapan sa Ulsan City na ayon sa embahada ay nagpapakita ng malakas na depensa sa modernisasyon ng partnership ng Pilipinas at ng Republic of Korea. Sa nakaraang pagbisita, ipinaabot ni Adasi ang malakas na asahan at determinasyon ng Philippine Navy para sa pagtatapos ng Corvette Acquisition Program sa ilalim ng Republic of Korea. Para sa Pilipinas mga tol, no? Para sa ating modernization program, para sa ating sandatahang lakas, kailangan talaga natin ng suporta, mga tol. Hindi natin kasi kaya na tayo-tayo lang. No? Kailangan talaga natin ng kaalyado. Kailangan natin ng suporta, lalong-lalo na ng mga mauunlad na bansa. No? Mga first world country nga kung tawagin mga tol. Marami kasi tayong makukuha sa kanila kaalaman, teknolohiya, di ba? Pakikipag-alyansa ng ating mga kasundaluhan. Lalong-lalo na no, sa mga panahon na to
na patuloy ang paglaganap ng mga kaguluhan, 'di ba? Sa iba't ibang mga bansa nakakarinig tayo ng mga kaguluhan. Kailangan hindi tayo magpakampante. Kailangan ng bansa natin handa, 'di ba? Eh kung itong mga bansa nga 'to handa, eh tayo pa, 'di ba? Kailangan natin talaga maging handa. Medyo naging kampante siguro yung mga nakaraang presidente natin kaya hindi nila ginagawa 'to. Ngayon lang tayo naghahabol, talagang naghahabol as in. Nag-aano tayo diyan, 'di na tayo magkanda-ugaga sa kakahabol natin, 'di ba? Ang dami nating kulang eh. Sa PCG natin, 'di ba? Sa Coast Guard natin, sa AFP, sa Navy, talagang kulang na kulang tayo sa kagamitan kaya nga hindi natin basta-basta maipagtanggol yung ating ano, maipagtanggol yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea dahil talagang alam mo yun, masyado tayo nai-intimidate doon sa kalakasan ng puwersa ng ating mga kalaban. Tinawagan ni Adasi si Philippine Ambassador Teresa Dizon de Vega para ibahagi ang resulta ng seremonya at ng kanyang mga pagpupulong sa mga ka-counterpart sa Korea ukol sa mga common na interes sa karagatan at pagsusulong ng mutual na kooperasyon. Binigyan diin ni Dizon de Vega ang kahalagahan ng patuloy na aktibong palitan ng impormasyon sa pagitan ng Pilipinas at Korea para sa modernisasyon ng depensa ng Pilipinas sa pag-akit ng relasyon ng dalawang bansa sa mas mataas na antas. Inaasahan ang mas mataas na antas ng mga pagbisita at umaasa na itaas ang bilateral partnership sa strategic partnership, sabi ni Ambassador Lee. Hindi tayo titigil sa retorika, kundi itutulak natin ang masusing kooperasyon sa iba't ibang larangan, kabilang ang seguridad sa karagatan. Dagdag pa niya, nauna nang ipahayag ng Embahada ng South Korea ang malalim na pag-aalala hinggil sa pagsabog sa isang misa sa Mindanao State University sa Marawi noong linggo. Sa tingin namin, ang karahasan, lalo na laban sa mga inosenteng sibilyan ay hindi kailanman dapat na tinatanggap sa anumang kalagayan habang iniuukit ang Pilipinas ang malupit na pagkawalan ng buhay. Nakikiisa kami sa pamahalaan at mamamayan ng Pilipinas at nagpapadala ng aming pinakamalalim na pakikirami sa mga biktima, sabi pa ni Lee. yung yung mga paraan ng pagsasalita ni sa iyong araw parang ano yun, no? Tinagalog yung isang English na Tinagalog kaya minsan yung mga grammar at saka yung minsan yung mga salita masyadong may kalaliman eh no mga tol. Anyway, nadadali naman natin, nakukuha naman natin yung mga meaning, no? Etong ano natin mga kapatid, etong bansa natin patuloy sa paghagilap, sa patuloy sa paghanap ng mga makakatulong no sa ating mga pangangailangan. At talagang hindi natin kailangan mag-inarte pa at hindi natin kailangan magpaano pa, pabebe pa, 'di ba? Yung ibang mga mambabatas kasi sa atin gusto nila maging bida Pilipinas. Paano naman magiging bida Pilipinas kung kulang na kulang tayo sa mga kagamitan? 'Di ba? Huwag tayong mahihiyang humingi ng tulong mga tol. At the same time mga kapatid, 'di ba? Hindi naman puwedeng ang magiging kapalit nung tulong na ibibigay nila sa atin is yung kalayaan natin. Dapat marunong din ang ating gobyerno sa ganyan. Huwag tayong maging masaya sa mga itinutulong nila. For example, magpopondo ng mga proyekto rito sa Pilipinas, mga train station o mga riles ng tren. Tapos ang kapalit nun magiging tau-tauhan na tayo nila ay hindi maganda yon mga tol. Hindi natin panghihinayangan nun. Maraming mga bansa na ang gusto lang nila maging partner tayo, maging magkaibigan, pero bansa pa rin kayo, bansa pa rin kami, respetuhan tayo sa isa't isa. Sige, mag-i-invest kami dyan, kikita pa rin naman kami dyan. Tas hanggang dun lang. Pero hindi yung tipong may mga pabor na, o dapat amin tong lugar na to, wag nyo kaming papakialaman dito ha. West Philippine Sea, dapat amin to ha. Walang ganon, walang ganon. Noong Lunes, na kung ating mapapansin, ganito nakalapit ang South Korea sa Pilipinas na tayo ay tinutulungan nilang palakasin ang ating depensa kontra sa mga abusado na gustong umagaw sa ating mga teritoryo na katulad ng malalaking mga bansa gaya ng China. At maraming salamat sa mga bansang tumutulong sa atin. Hindi lang South Korea Japan, 'di ba? Tinutulungan din tayo niyan. Yung iba tumutulong sa atin pero hindi natin mawawala sa isip natin yung negosyo pa rin yun kasi binebentahan nila tayo ng mga armas, binebentahan nila tayo ng mga jet. Negosyo pa rin naman 'yan, no? Sa kabilang banda negosyo pa rin naman 'yan. Pero at least 'di ba nakakatulong talaga para sa atin. Lalong-lalo na para doon sa mga bansang nagpapamana sa atin ng mga napaglumaan na nilang mga barko, eroplano, jet.
Kahit na sabihin nating mga second hand na yun at napaglumaan na nila, malaking tulong pa rin yun para sa Pilipinas at maraming salamat sa kanila. Isaiah 25 verse 4 to 5. Ikaw ang takbuhan ng mga dukha at ng mga nangangailangan sa panahon ng kahirapan. Ikaw ang kanlungan sa panahon ng bagyo at tag-init, sapagkat ang paglusob ng mga malulupit na tao ay parang bagyo na humahampas sa pader at parang init sa desyerto. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos, siya ang ating sandigan sa anumang klase ng init at bagyo, sa anumang pagsubok na ating kinaharapan. Siya lamang ang ating sandigan. Siya ang magbibigay sa atin ng proteksyon sa anumang klase ng kapahamakan. Totoo yun mga tol, no? Alam naman natin na habang tayo ay nandirito sa mundong ibabaw, hindi natin may iwasan yung mga pagsubok. Hindi natin may iwasan magkaroon ng sakit, magkaroon ng mga problema, di ba? Kailangan lang natin talaga panghawakan yung pangako niya sa atin na hindi niya tayo pababayaan mga tol. Hindi naman niya tayo padadaanin sa mga pagsubok na lalagpas pa sa kung ano lang yung kaya natin. Higit sa ating sarili mga tol, kilalang kilala niya tayo. Kaya nga sinusubok niya tayo minsan para malaman at para matutunan din natin sa ating mga sarili nang sumampalataya tayo sa kanyang magagawa. No, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat mga tol. Siya ang gumawa ng langit at lupa. Siya ang gumawa ng mundong ginagalawan natin mga tol. Siya ang nagbigay ng buhay natin at lakas mga kapatid. Kaya yung mga nangyayari dito sa mundo mga tol, huwag kami matakot, huwag tayong matakot, 'di ba? Huwag tayong mabahala kasi itong mundo na 'to hindi naman 'to yung para sa atin talaga, hindi naman ito yung permanente na 'di ba? Nandirito lang tayo mga tol, sinasala tayo rito. Kasi kung sino lang ang makakapasok sa bayang banal, yun lang yung mga karapat-dapat talaga, 'di ba? So pagpalain tayo nawa ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. Huwag tayong matakot sa mga bagay na babalitaan natin diyan. Sampalatayanan lang natin mga tol. Yung mga bagay na ganyan pinagpauna na magaganap at magaganap talaga yan. Dahil yan ay palatandaan para sa ating lahat na nalalapit na ang araw na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So dapat tayong mas lalong maghanda mga kapatid, no? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.